Ngayon ang ating i-recap ay isang thriller drama movie na pinamagatang Rest in Peace. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Si Sergio ay isang lokal na negosyante sa Argentina, at naninirahan sa isang masayang buhay kasama ang kanyang pamilya. Isang araw, bumili siya ng kwintas para sa kanyang anak na babae, na magdiriwang ng pagdating sa kanyang saktong gulang. Gayunpaman, sa gabi ng seremonya, napansin ni Sergio ang isang lalaking nakasuot ng suit sa handaan. Nakatingin ang lalaki kay Sergio, at mapapansin naman si Sergio na tila nabalot ng takot. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig, sa kabila ng desperado na paghingi ng tulong ng asawa na si Estela. Sa kabutihang palad, kaagad na dumating ang doktor sa pinangyarihan, at nagsagawa ng masusing pagsusuri kay Sergio. Matapos ang pagsusuri, sinabi ng doktor na walang abnormalidad sa kanyang katawan, at ang panandaliang pagkawala ng malay ni Sergio, ay maaaring dahil sa kamakailang stress. Pinayuhan si Sergio na pangalagaan ang sarili at higit na magpahinga, bago umalis ang doktor sa eksena. Sinubukan ni Sergio na pakalmahin ang kanyang asawa, at sinabing ayos lang ang lahat. Ngunit bilang isang nurse, ay masasabi niyang may bumabagabag kay Sergio. Nang makaalis na ang mga bisita sa handaan, nilapitan niya si Sergio at tinanong, kung may problema ba siya nitong mga nakaraang araw. Bilang asawa ni Sergio, umaasa siyang makakatulong sa anumang paraan na makakaya niya. Dahil dito, ipinaliwanag ni Sergio sa kanyang asawa, na kamakailan lamang ay humihina ang negosyo ng kanilang pabrika. Paliwanag pa niya, kasabay ng pagdagsa ng mga imported goods na pumapasok sa palengke, hindi makapagkompetensya ang kanilang mga produkto. Ilang buwan nang hindi nakatanggap ng sahod o bonus ang kanilang mga manggagawa. Desperado siyang nanghiram sa isang loan shark sa underground market, ngunit ang interes nito ay hindi na makontrol at mabilis na naipon. Kahit ang pagbebenta ng kanilang bahay, ay hindi sapat para mabayaran ang utang. Hiniling ng kanyang asawa na malaman, kung bakit hindi ito sinabi ni Sergio sa kanya noon pa. Kung alam niya ng mas maaga, ay hindi na sana sila magdaos ng malaking party para sa kanilang anak. Ayaw ni Sergio na mapagkaitan ang kanilang anak, sa selebrasyon ng kanyang pagdadalaga dahil sa isyong ito. Bukod sa hindi gaano ang halaga ng perang ginastos sa party, kumpara sa utang na kanilang kinakaharap. Kinabukasan ay pumunta si Sergio sa pabrika, upang siyasatin ang progreso ng produksyon. Isang trabahador ang lumapit kay Sergio, na nagsasabing may dapat silang mahalagang pag-usapan. Pagkatapos ay dinala ni Sergio ang dalawang manggagawa sa kanyang opisina. Sinabi ng isang manggagawa, na ang pabrika ay may utang sa kanila ng 3 buwang halaga ng sahod. Kung hindi sila babayaran kaagad ay magwawelga sila, hanggang sa tuluyang magsara ang pabrika. Ang pribadong pabrika ay itinatag ng ama ni Sergio, at ni minsan ay hindi nabigo sa pagbabayad ng mga manggagawa, sa loob ng 30 taon mula nang itatag ito. Ngayon ay nahaharap sa mga paghihirap ang pabrika, at kung magwawelga ang mga manggagawa, ang pabrika ay kailangang mag-declare ng bankruptcy. Umaasa si Sergio na mabigyan siya ng panahon ng mga manggagawa, at nang maging matatag muli ang pabrika, nangako siyang babayaran kaagad ang kanilang sahod. Gayunpaman ang lalaki ay walang tiwala sa mga pangako ni Sergio, at matindi silang nagtalo tungkol dito. Matapos umalis ang mga manggagawa sa opisina, ay kumuha si Sergio ng puting tableta sa kanyang bulsa at nilunok ito. Ang matagal na stress sa pag-iisip ang dahilan, kung kaya ay umaasa na lamang siya sa gamot, upang makayanan ang problema. Pagtungo sa kalapit na kafe, hinanap ni Sergio ang isang kaibigan upang pag-usapan ang pagbebenta ng kanyang bahay, upang mabawasan ang kanyang pinansyal na pasanin. Gayunpaman, binanggit ng kanyang kaibigan na kamakailan lang ay namuhunan siya sa isang negosyo, at wala na siyang mapapahiram na pera. Bagamat naiintindihan ni Sergio ang katwiran ng kaibigan, ay hindi niya maalis ang pakiramdam na dahilan lamang iyon, para maiwasan ang pagpapahiram ng pera sa kanya. Sa kabutihang palad, ay nakabili si Sergio ng personal accident insurance noong nakaraang taon. Kung mangyayari ang pinakamasama, ang kanyang kamatayan ay maaaring makabayad sa agwat ng interes. Pinayuhan ng kanyang kaibigan si Sergio na wag mawalan ng pag-asa, at tiniyak sa kanya na habang siya ay nabubuhay, ay magkakaroon ng mga solusyon ang problema. Samantala, ang asawa ni Sergio na nagtrabaho sa ospital, ay nakatanggap ng tawag mula sa paaralan ng kanilang anak na babae.
Napag-alaman na ang kanilang tuition fee ay binabayaran buwan-buwan, at isang araw na lang ang natitira para sa susunod na bayaran. Tinanong ng principal ang asawa ni Sergio kung may kinakaharap silang problema sa bahay. Kung hindi nila magawa ang pagbabayad sa oras, ang kanilang anak na babae ay kailangang umalis sa paaralan. Samantala, bumisita si Sergio sa loan shark company. Hinanap niya ang boss, at umaasang maaari nilang ipagpaliban ang pangungulekta ng utang ng isa pang buwan. Tiniyak ni Sergio na kapag naibenta na niya ang kanyang bahay, maaari niyang bayaran agad ang utang. Gayunpaman, hindi matanggap ang rason na ito, sinabi ng loan shark na sila ay isang lending company, at hindi isang charity. 6 na buwan na ang nakararaan, kusang loob na pumunta sa kanila si Sergio para umutang ng malaking halaga, at pinahiram nila ito ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, dumating na ang deadline ng pagbabayad, at kinailangan niyang bayaran ang principal at ang interes ng buo. Kung bigo siyang mabayaran ito, hindi magagarantiyahan ng loan shark ang kaligtasan ng pamilya ni Sergio. Nahaharap sa banta para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, walang nagawa si Sergio kundi ang umalis sa kumpanya. Sa bahay, habang naghahanda si Sergio na umalis, biglang dumating ang isang sasakyan at may binigay sa kanya na isang envelope. Nanginginig si Sergio sa takot na binuksan ito, at nakita ang mga larawan ng kanyang anak at asawa sa loob. Tila tunay ang mga pananakot ng loan shark, kung lumampas siya sa takdang oras ay maaaring nasa panganib na ang kanyang pamilya. Pumunta si Sergio sa malapit na dealership ng used car, at ibinenta ang kanyang pinakamamahal na sasakyan, ngunit halos hindi masakop ng pera ang interes ngayong buwan. Habang naglalakad siya patungo sa loan shark company para magbayad, biglang may sumabog sa isang malapit na tindahan, at pinalipad ng malakas na shockwave si Sergio. Makalipas ang ilang minuto ay nakita ng asawa ni Sergio ang balita ng pagsabog sa TV. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ito ay sanhi ng pagtagas ng gas sa malapit na tindahan. Napagtanto niya na ang kalsadang ito, ang rutang tinatahak ng kanyang asawa sa trabaho araw-araw, at lalo siyang nabahala. Mabilis niyang tinawagan ang pabrika, ngunit ipinaalam sa kanya ng sekretary na wala si Sergio sa opisina noong mga oras na iyon. Nagmamadali siyang pumunta sa lugar ng pagsabog, upang hanapin ang katawan ni Sergio, ngunit wala siyang nakita. Hawak ang isang katiting na pag-asa, ay pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang magsampa ng ulat ng nawawalang tao. Ayon sa paglalarawan ng kanyang asawa, inilabas ng pulis ang isang black leather briefcase na kanilang nakita sa pinangyarihan ng pagsabog. Dahil dito, malaki ang posibilidad na namatay si Sergio. Hindi matanggap ang katotohanan ito, umupo ang kanyang asawa sa isang sulok at umiyak. Sa kabilang banda, si Sergio na nawalan ng malay sa pagsabog, ay tumayo mula sa mga guho. Hindi siya namatay sa pagsabog, ngunit kung babalik siya ay tiyak na darating ang mga loan shark para habulin siya. Dahil dito, gumawa si Sergio ng isang matapang na desisyon. Nauna na siyang bumili ng personal accident insurance policy, at ang kanyang asawa ay maaaring makakuha ng isang malaking halaga ng kabayaran, kung siya ay mamamatay. Ang perang ito ay sapat na, upang mabayaran ang mga utang na may mataas na interes. Si Sergio ay nagkaroon ng bagong pagkakakilanlan, at tumakas sa ibang bansa na nagsimula ng isang buhay ng pagtatago at pag-iiwas. Makalipas ang 4 na buwan, idineklara ng pulisya na patay na si Sergio, dahil sa kawalan ng kakayahan na mahanap ang kanyang bangkay. Ang kanyang asawa ay nakatanggap ng 10 milyon, kung kaya ay maayos niyang binayaran ang lahat ng hindi pa nababayarang sahod sa manggagawa ng pabrika. Pagkatapos ay pumunta siya sa loan shark company at hinanap ang boss. Nang malaman ang pagkamatay ni Sergio sa pagsabog, nagpa siya ang boss na linisin ang lahat ng kanilang mga utang. Dahil si Sergio ang may utang sa kanila, at ngayong namatay na ito, ay hindi na sila kailangang guluhin pa. Nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat ang asawa sa boss. Sa isang kisap mata, 15 taon na ang lumipas at si Sergio ay nagbagong anyo bilang isang matanda. Isang araw, habang bumibili siya sa palengke, ay hindi niya sinasadyang makatagpo ang dati nilang kasambahay. Sa unang tingin pa lang, ay nakilala niya ang lalaking nasa harap niya, bilang ang namatay na si Sergio. Niyakap ni Sergio ang babae, at sinabihan na huwag ipagsabi sa iba na buhay pa siya. Kung malantad ang katotohanan, ay malalagay sa panganib ang kanyang pamilya. Nangako ang babae kay Sergio na itatago ang sikreto.
Pag-uwi ng gabing iyon ay nagbukas ng website si Sergio, at hinanap ang social media account ng asawa. Sa loob ng 15 taon na lumipas, ang kanyang anak na babae ay lumaki na, at nagsisimula na rin ng sariling pamilya. Ang kanilang kasal ay nakatakda sa susunod na linggo, kaya nagpasya si Sergio na palihim na bumalik sa bansa para sorpresahin ang kanyang anak. Nang dumating siya sa lugar ng kasal, natuklasan niya na ang loan shark boss ay nakatayo sa tabi ng kanyang anak na babae, upang ihatid siya sa altar. Napag-alaman na ang kanyang asawa, ay nagsimula ng isang pamilya kasama ang loan shark boss. Hindi matanggap ang katotohanan ito, at umalis si Sergio sa venue ng kasal at pumasok ng banyo. Wala siyang naramdaman na iba, kundi para na rin siyang isang patay na tao ngayon. Pumasok ang loan shark boss sa banyo, at naghanda si Sergio para barilin siya. Gayunpaman, biglang pumasok ang kanyang anak, at sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig niya na tinatawag nito ang loan shark na daddy. Nawasak si Sergio sa kanyang narinig. Lumabas siya sa banyo at uminom ng alak hanggang sa nalasing siya. Pagkatapos ay nagpa siya si Sergio na lisanin ng tuluyan ang venue. Ngunit sa paglabas niya ay bigla siyang nakita at agad na nakilala ng kanyang asawa. Lumingon si Sergio para kilalanin siya, ngunit sa pagkakataong iyon ay lumabas din sa party ang loan shark boss. Nagtama ang mga mata ng dalawang lalaki, at nang marinig ang mga putok ng baril, ay nahulog si Sergio sa sahig at nawalan ng malay. Sinugod siya ng kanyang asawa, ngunit si Sergio na malubhang nasugatan, ay nakarating na sa dulo ng kanyang buhay. Pumikit siya ng matiwasay sa yakap ng kanyang asawa, na nananabik pa rin sa kanya. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.